mukhang abot-abot na ang kaba ngayon ni Senator Rodante Marcoleta matapos ilabas ng Office of the Ombudsman ang kanilang hatol. Diretsahang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Remulla nitong Lunes na selyado na ang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Para sa kaalaman ng lahat, ang plunder ay isang non-bailable offense o walang kaukulang piyansa. Ibig sabihin, oras na mag-issue ng warrant ang korte, kulong agad ang senador ng walang takas. At hindi siya nag-iisa sa kontrobersyang to. Nakaladkad din sa kaso ang mga sinasabing kasabot niya sa pag-abot ng pera. Kabilang ang dating mambabatas na si Mike Defensor, na naunang pinatawan ng whole departure order dahil sa tindi ng ebidensya. Ang nakakatawa sa issue na to, hindi galing sa chismis o imbento ng kalaban ang ebidensya, kundi galing mismo sa sariling bibig ni Marcoleta. Ayon sa investigasyon ng ombudsman, mismong ang senador ang nagmayabang at umamin sa kanyang talk show noong November 2025 na nakatanggap siya ng 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya noong January 2025. Di pa mahilig sa mali si Marcoleta, ipaglalaro ng kapakamilang masa. Pumasok ang dambuhalang milyones sa loob lamang ng 4 na araw. Pero nung suriin ng COMELEC ang kanyang opisyal na Statement of Contributions and Expenditures, ang nakasulat ay 0. Mas lalo siyang nahuli dahil sa kanyang salin sa Senado, nasa 39.6 million pesos lang ang kabuoang yaman na idineklara niya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kung tapat kang opisyal, bakit mo itatago ang 75 million pesos under the table? Gaya ng inaasahan, agad gumawa ng eksena ang kampo ni Marcoleta at todo iyak na pamumulitika lang daw ang kaso para patahimikin siya bilang kritiko ng gobyerno. Para isalba ang kanyang sarili, ginamit pa ng kanyang mga abogado ang tinatawag na Peñera Doctrine, isang teknikalidad sa batas kung saan dahil pumasok daw ang pera bago ang opisyal na campaign period, personal na pera raw ito at hindi na kailangang ilagay sa campaign documents. Pero mukhang nagmamagaling lang ang kampo ni Marcoleta dahil hindi umubra ang palusot na yan sa ombudsman. Kahit pa sabihing personal na pera yan, bakit hindi pa rin yan nakasulat sa kanyang salin bilang cash o ari-arian? Ipinapakita lang nito na kapag nagigipit ang mga politikong tulad niya, gagamitin niya ang bawat butas ng batas para lang takasan ang pananagutan sa taong bayan. Sa dulo ng mga ganitong usapin, may isang bagay na madalas nating makalimutan sa ating pang-araw-araw na buhay, ang bigat at kapangyarihan ng ating sariling mga salita. Madali para sa kahit sino ang magbitaw ng pahayag o magmalaki sa harap ng kamera kapag komportable ang sitwasyon, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay parang bakas na hindi na kailanman mabubura. Ipinapaalala nito sa atin na ang bawat aksyon at desisyon na ginagawa natin kapag akala natin ay walang nakatingin ay may kaakibat na pananagutan na kalaunan ay maniningil din sa atin. Sa huli, hindi tayo maiiligtas ng mga komplikadong palusot o teknikalidad kapag ang sarili nating mga gawa ang mismong humarap at nagpatunay laban sa atin sa harap ng komunidad.